Sa gitna ng malamig na hangin na lunti ang kabundukan ng Cordillera, naroroon ang isang lungsod na kilala sa ganda, Baguio City. Ito ang lungsod na madalas ding tinatawag na summer capital of the Philippines. Malinis ang hangin, sariwa ang kalikasan at puno ng kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang lumalalang suliranin ang unti-unting sumisira sa kalikasan ng lungsod, ang urban air pollution. Sa kabila ng yaman ng kalikasan, ang lungsod ng Baguio, lalo na ang Session Road, ay unti-unting nakararanas ng mga epekto ng mabilis na urbanisasyon. Samantalang ang Session Road ay isang sentro ng komersyo at komunikasyon. Ito rin ang isang pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin. Ang patuloy na dumadami at dumadaang sasakyan at ang mga walang humpay na trapiko ay nagdudulot ng isang masalimuot na sitwasyon. Ang Session Road, ang puso ng komersyo sa Baguio, ang pinakamahalagang kalye sa lungsod. Dito matatagpuan ang mga negosyo, mga pamilihan, at pinagbumulan ng kabuhayan ng maraming tao. Araw-araw, libo-libo ang dumadaan dito kabilang na ang mga lokal at mga turista. At ang mga sasakyan ay walang tigil sa pag-usad. Ang lugar na ito ay dating simbolo ng kasiyahan at kasaganahan. Ngunit ngayon, ang air quality na nakapalibot dito ay nagsisilbing isang seryosong problema na patuloy na lumalala. Isa sa mga pangunahing sanhi ng polusyon sa Session Road ay ang labis na dami ng sasakyan na dumaraan araw-araw. Ang Baguio, na isang maliit na lungsod, ay patuloy na dumarami ang populasyon at mga sasakyan. Ayon sa mga ulat, ang mga sasakyan, lalo na ang mga lumang jeepney at private vehicles, ay patuloy na nagbubuga ng masamang usok sa hangin. Ito ay naglalaman ng mga nakakalasong kemikal katulad ng carbon monoxide, particulate matter, at mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide na nagpapalala ng climate change. Dati, parang mas malamig noon, mga 1980s, 90s. Pero ngayon, parang umiinit na. Parang iba na yung klima na ngayon. Bibili po kayo. Ano po mas gusto niyo ba yung dati po o yung ngayon? Mas masaya noon kasi kukunti yung mga tao. Kahit pupunta ka ano-ano dyan, pwede. Pero ngayon ay masikip na. Ang daming mga kutsing, ang daming mga tao. Ayan ang iba ngayon. Si Lolo William, isang 71 taong gulang na residente ng Baguio, ay nakasaksi ng mga pagbabago sa kalikasan. Ayon sa kanya, ang paglaki ng bilang ng mga sasakyan sa lungsod at ang patuloy na urbanisasyon ay nagdudulot ng pagbabago sa kalidad ng hangin. Kung hindi ito maitututukan, ang epekto nito ay magiging malaki hindi lamang sa kalikasan, kundi pati na rin sa kalusugan ng bawat isa. Ang pollution sa hangin ay may malalaking epekto sa kalusugan. Ang madalas na pagkakalantad sa maruming hangin ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng hika, bronchitis at iba pang respiratory diseases. Para sa mga bata at matatanda, mas mataas ang tsansa na pagkakaroon ng mga gantong kondisyon. Bukod dito, ang mga pollutants ay nagdudulot din ng cardiovascular issue na nagiging sanhi ng mga seryosong sakit sa puso. Ngunit mayroong solusyon, hindi pa huli ang lahat. Ang paggamit ng makakalikasang sistema ng transportasyon tulad ng e-jeeps, mga bisikleta at ang pag-prioritize ng pedestrian-friendly ng mga kalsada ay isang malaking hakbang upang mapababa ang pollution sa ating lungsod.
Sa pamamagitan ng mas maraming green transport, mas maayos na public transportation system at isang mas malawak na pagpapalaganap ng car-free Sundays, makakamtan natin ang isang malinis at magandang Baguio. Isang lungsod na mas malusog para sa susunod na henerasyon.